dear beloved, Boss Mike Cervera. Yon. So eto na nga mga kababayan ko, no? Yung mga DDS, mga kababayan, hindi makontent yung mga flood control na binokya ni Pangulong Bongbong. Ano? Hindi ayaw nila yun, no? Kasi aangat si Pangulong Bongbong Marcos dyan eh. Kapag kinontent nila yan, mahirap nila yan na ma-connect na bumango si Sara eh. Kaya hindi nila mai-content itong ginagawa ni Pangulo. Oh, di ba? Mas okay pa, ang gawin nila, tutukan na lang nila si Vice Ganda. Bakit ba kayo galit na galit kay Vice Ganda? Hanggang ngayon, di pa rin kayo naka-move on. Di ba? Move on na kayo dyan kay Vice Ganda. Uy! Di ba? Tinatawag niyong, binastos si Digong. Bakit? Si Digong ba, hindi bastos? Diba, Chela Koshigo? Oh, thank you naman po, ah. Oo, yan ho yung mga bumubuhay sa akin. Oh, di ba? Si Digong, hindi ba bastos? Oh, natatandaan nyo ba mga DDS? Nung sinabi niya na may ginahasa sa Davao, dahil dyan sa Davao, talaga naman, maraming ginagahasa dyan. Oh, meron datos yan. Oh, anong sinabi ni Digong? Nung merong isang foreigner na magandang babae ang nagahasa, anong sabi niya? Dapat yung mayor ang nauna. Kita niyo yung pambabastos o ano? May sinabi ba kayo ron? Yan ang problema sa inyo eh. Kapag ka feeling nyo na pinitik lang ng ganyan ni Vice Ganda yung idol ninyong Santo Nazarehas, pauso nun ano. Santo Nazarehas daw. Grabe, no? Mga kababayan. Oh, 'di ba? Yung tatay niyo ang sobrang bastos. Tapos galit na galit kayo kay Vice Ganda. Move on na kayo diyan, walang kwenta. 'Di ba? Move on na nga. Diyos ko. Hindi na kayo dito na lang tayo. Maganda 'to. Yung barko ng mga kinakampihan nyo, nagbanggaan daw. Tingnan nyo yung karma, di ba? Ang bilis. Oh, digital. Oh, eto na mga DDS. Yung barko ng kakampi nyo, nagbanggaan. Nako, pasok. Balita, hinabol ng water cannon ng China ang dalawang barko ng BIFAR papuntang Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Yan. Binuntutan ng Chinese Coast Guard ang BRP Datu Sumkad at Nako. BRP Datu Bangkaya. Nako. Nangyari yan habang nagsasagawa ng maritime patrol sa BIFAR 60 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Yan. Pilit iniwasan ng ating barko Ah. ang water cannon ng China hanggang sa magdesisyon ng crew na lumayo muna. Abangan ang buong detalye ng balitang yan mamaya sa Frontline Pilipinas. Nako, ayan. Oh, kita nyo mga kababayan ko, ha? Oh, ang plano talaga, binobombit nila yung mga barko natin ba? Tapos mga kababayan, sa pagmamadali, nag-uunahan siguro, ayun, yung dalawang barko nila nagbanggaan. Ayan. Di ba? Oh, ito na next. Oh, naku, eto pa, isa pa. Oo, yung aking isa pang bumubuhay sa atin. Emeline N. Di Castro, thank you, Madam Boss Amo Panginoon, ha. Oh, awat na. Oh, eto na. Pasok! Nagkaroon ng panibagong tensyon sa Naku, ayun, no? Nakita nyo, mga kababayan, ayan, no? Yan, no? Yan, no? Nako po. Nagkaroon ng panibagong tensyon Boom! sa West Philippine Sea sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at ng China. Nako. Sa isang tweet, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na tinarget ng water cannon ng China ang MRRV 4406 o yung BRP Suluan. O yung BRP Suluan, yung barko natin, tinatarget nila mga kababayan na bombitin ng water cannon. Ang nangyari mga kababayan, na busy yata sila, maging sa inyo ha, maging magandang halimbawa to mga DDS. Naging busy sila mga kababayan sa kakapunterya ng water cannon sa barko. Hindi na nila namalaya, magbabanggaan na sila. Kita nyo?
Di ba? Yan ang karma. Kapag gumagawa ka ng masama sa kapwa mo, sigurado. Oh, wala pang ilang minuto, segundo, ilang araw, ilang linggo, pero darating at darating sa'yo yung karma mo. Di ba, no? Oh, pahiyain check, sigurado, gaganti yan. Hindi naman siguro. Oo, hindi naman siguro. Sinapol mga kababayan, no? Tingnan nyo mga kababayan ko. Ayun, no, nag-uuna, no? Malapit na to, oh. Malapit na sa barko, oh. Ayun, oh. Ayan, oh. Nagkaroon Boom! ng panibagong tensyon Oh. sa West Philippine Sea sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at ng China. Mm. Sa isang tweet, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na tinarget ng water cannon ng China ang MRRV 4406 o yung BRP Suluan. Naiwasan naman anya ito ng barko ng bansa. Hinabol din daw ng barko ng CCG vessel ang BRP Suluan. Nagsagawa ito ng mapanganib na maneuver. Nako mga kababayan, mapanganib na maneuver, yung mapanganib na yung tawag dyan, maniobra. Alam nyo, sa totoo lang, kahapon natatawa ako eh. Habang pinapanood ko to, Diyos ko po, kasi naman kayo ayaw nyo pag tumigil dyan. Wala kayong kabusugan. Diba? Malayong-malayo na nga yung pagyaman nyo mula noon. Na kahit papano naman nakatulong ang Pilipinas sa inyo. Sana naman konting diba? Delikadesa lang. Hindi naman sa inyo yan eh. Tama, diba? Hindi naman sa kanila yan mga kababayan, pero ayan, kita nyo, pagpupursige nila. Ang masama niyan mga kababayan, abay kinakampihan pa ng mga kampo ng mga Duterte yan. Di po ba? Sila mismo kumakampi dyan. Yan ang hirap kasi. Kaya nga mga kababayan, huwag niyong kakalimutan yung salitang makapili. Dahil naaangkop yung makapiling salita para sa kampo ni Digong. Di ba? Alam naman sa atin yun. Hindi naman pwede sa atin yun. Kung meron man, mga kababayan, na mga tao, kung tawagin ay mga katipunero, tayo yun. Tayo yun, oo. Wala nang iba. Oo. Kung meron mang mga tinatawag na mga guerrilla, oo. Tayo yun. Hindi angkop sa atin yung makapili. Sa kanila lang yun. Di ba? O, kaya yung ngayon, halimbawa, sa mga vlogger, di ba? Halimbawa lang, sa mga vlogger, yan, yung grupo nila Libayan, grupo nila Maharlika, grupo nila Banatbay, yaan yung mga mga makapili. Sa atin naman, may grupo sila Kakopi, sila Yayam, may grupo sila Ballpoint Man, may grupo sila Sangkay. Di ba? Yan yung mga katipunero at guerrilla. Lumalaban para sa katotohanan. Yan po ang pagkakaiba. Di ba? Mahirap bang intindihin yun at unawain mga kababayan ko? Kapag sinabing makapili, alam nyo na. Di ba? Kapag sinabing guerrilla at katipunero, alam nyo na. Sabi nga nung panaginip ko kagabi. Di ba? Tayo ang bagong mga kawal. Para ipagtanggol ang katotohanan, sabi sa akin. Inisip ko, ayoko magsundalo. Kawal daw mga kababayan. Kawal daw tayo sa ngayong panahon. Itong panahon na ito. Grabe, no? Bang klase, naging kawal na tayo. Na nagresulta sa banggaan ng CCG vessel at isang China Navy vessel. Dahil sa pinsala, unseaworthy na anya ngayon ang Wala na, sira na yung barkong nabangga. Di po ba? Nawala mga kababayan. Sira mga kababayan. Biruin ninyo yun, hindi man natin binobomba, hindi man natin ginagalaw, hindi man natin ginagawan ng kahit na naganti yung China,
Kita nyo? Gumagawa ang paraan, ang Diyos gumagawa ng paraan para gantihan sila. Ganun yun mga kababayan eh. Parang ang yan si Pangulong Bongbong. Napansin nyo po ba si Pangulong Bongbong Marcos? Walang ginagawa. Tahimik. Panay ang pang-aapi ng karamihan sa kanya. Panay ang pang-babastos sa kanya. Panay ang tira sa kanya. Hindi pa rin hindi pa rin naganti. Never na gumaganti. Pero tignan nyo mga kababayan, napansin nyo ba? Yung pong mga tao na bumabastos, minumura, at kung ano-anong sinasabing pambabalahura sa kanya. Tignan nyo nangyari sa kanila. Kinarma. Si Digong, unang-una, nakakulong na. Si Kibuloy, ikalawa, nakakulong na. Si Roque, ikatlo, nandun mga kababayan, hindi na makauwi. Nasira na daw pati pamilya. Si Maharlika, nagrereklamo na rin mga kababayan. Pati love life niya, mga kababayan, naapektuhan na. Bakit pati love life, Boss Mike? Ayaw nang magjowa daw ni Maharlika. Baka lasunin din daw niya uli. Ay, nako. Napansin nyo ba? Ngayon eto na. Yung mga tahimik dyan ng mga nasa likod ng paninira, pambabalahura, pambabastos. At talaga namang pantatraidor ninyo kay Pangulo. Humanda kayo. Nako. Yaang si Pangulo tahimik. Pero nandyan si Bro kakampi niya. Si Bro ang gumagawa ng kaparaanan para kayo'y parusahan. Tama mga kababayan ko. Di ba? Ang galing-galing ni Bro eh. Yan ho ang kaibahan ng mabuting tao. Yung inaapi, gumagawa ng paraan ng, ng paraan si Bro para kayo ay magantihan. Hindi mismo yung taong inaaway nyo, gumaganti sa inyo eh. Ang gumaganti, ibang Bro eh. Si Bro eh, no, mga kababayan, no? Yan, kita nyo. Napansin nyo ba? Si Pangulo, ayan, tahimik lang. Tapos yung mga kaaway nyo, yung mga naniniraw, yung mga pumupondo, di ba? Nakulong. Lang yan. Yan ang sinasabi natin na hindi natutulog ang Diyos. Ang karma talaga mga kababayan, nandyan lang eh. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!